na dinidinig yung DBM budget. Tapos biglang pumasok na resigned na yung nagde-defend nung budget, si Amena Pangandaman. So ano yun, agaw eksena sa budget because that's another side story na newsworthy, di ba? And then here comes Recto na dinideny na siya yung magiging ES, and now the news came out that the new ES is the one defending the DOF budget. Na alam mo yun, parang gulong-gulo kami ngayong araw na to kasi ang daming side stories na even them, nawawala sila sa pinaka-topic ng budget. So, syempre, yung nasa eksena, hindi siya kailangan mag-focus na, ES na ako. For Ralph Recto. Yung sa isa naman, hindi siya pwedeng magka-krayola doon na resign na pala ako pero here I am defending the budget, di ba? Hindi pwede. The show must go on. So, ganon yung kulay na meron sa Senate. Ano? Yes, same in Congress, Pam. Ganon din naman sa Congress. Minsan mga kakaibang storya rin nangyayari sa gilid. Yun nga, yung side story na sinasabi. Oo nga. Marlon, so we spoke about si Amena Pangandaman, Ralph Recto now as exec. Hindi pa yata siya makaka-function ng ES siya, Marlon? Tama ba? Kailangan bang mag-session break para mabigyan siya ng interim, anong tawag doon? Interim appointment? Tama ba? Hindi ko alam eh. By appointment, wala pa, Pam. Pero mag-function, pwede na. Once na simpaan niya, di ba yun naman ang yun naman yung nasa batas na pag sinutan ka ng appointment mo, tapos kaya pag nag-oath ka na, pwede ka na mag-start. Kaya lang he was still there last night because Win Gatchalian was defending the budget for the economic team. Siya pa yung nagli-lead eh. Pam, ganyan natin nakikita kung gaano natataranta, kung gaano kagulo ang Marcos administration. Marlo, ito nga nakakatakot yung instability na ipinapakita ng administration ni Marcos ngayon because middle of his term, half of his term, meron na namang rigudon na ganyan, and then ang kinakaharap mo talaga namang napakabigat na mga aligasyon. And then here we are, Marlon, hearing na months into being the House of Representatives Speaker, magpapalit ba? Yeah, diba? Mukhang magpapalit naman eh. Nakakailang buwan pa lang ba si Boji D? 2 months? Pero yun ba? Medyo nakakabahala yun. Yung pagpapalit ng liderato sa Kongreso. Kasi hindi lamang ito sa Pam eh. Ang tingin ko rito, baka ang direksyon nito talaga yung charter change. Ang direksyon nito, para mapanatili lalo sa pwesto si Marcos sa Palasyo ng Malacanang. Wow, with the yung sa simptomas ng kanyang health status and yung kanyang mental state, Marlon, I don't think he can survive it na he can still serve faithfully the country. I don't think so. Kasi Pam, una, pagka nawala sa pwesto ang Ferdinand Bongbong Marcos at pumasok yung constitutional successor na si Vice President Sara Duterte, alinsunod dun sa itinatadhana ng Cory Constitution Cory Constitution kasi 1986 Constitution to. So Cory Constitution to. So malamang sa malamang lahat ng klase ng asunto, kaso, habla at pagkakakulong abutin nitong mag-asawang Marcos at mga kaalyado nila. Ngayon, going back Pam dun sa bakit kinakailangan magpalit ng liderato sa sa Kongreso? Kasi maraming ang tingin ng ilan, mahinang leader ang isang Boji D. Bilang isang speaker ng Tahimik na eh. Mukhang mabait, no? Yeah. Hindi, Marlon, nasanay kasi tayo sa gaspang na meron ang isang Dan Fernandez, sa gaspang na meron ang isang Benny Abante, sa gaspang na meron ang Akop, sa Marlon ngayon ang parang pinaka-entitled na nag-aangas meron si Representative Janet Garin.
'Di ba? Merong mga ganong entitlement, and si Puno, itong naririnig natin na maaaring humalili na si Ronnie Puno, grabe din kung tumahol, Marlon. At hindi natin ito nakikita sa isang Boji D. Yes, Pam. Huwag nating kalimutan, no, bago maihalal bilang speaker ng Kamara si Boji D, maraming lumutang na pangalan. Isa na yan, si Toby Chanco, tapos meron pang isa di ba, na tinatanggi nila. Hanggang biglang-bigla, si Boji D, na alam naman natin na malapit kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Tapos sino yung napipintong pumalit kay Boji D bilang speaker ng Kamara? Si Ronnie Puno. Sino ulo? Si Ronnie Puno. Siya yung dating inakusahan na mastermind ng dagdag bawas. Talaga ba? Gusto nila mabahid talaga, no? Gaganon ang ano niya. Gaganon ang karakter niya. So, maalam ito pagdating sa mga operation sa election. Yan ang isang Ronnie Puno. So Marlon, sa ganyan na succession na banggit mo kanina, no? So Cory Constitution, dilawan yan, dilawan book yan, di ba? Yes. So, bakit kahapon, kung napanood ho ng marami, yung interview ni Attorney Vic Rodriguez kahapon with Carmina Constantino, Marlon, si Attorney Vic, alam natin na napaka-confident niya na. Yung pinapanood ko, naawa ako dun sa tao. Kahit hindi siya nagpapakita na siya naratel, siya ay niratel, hindi siya nagpa-apekto, naawa ako sa kanya because wala siyang control, because he gave it his respect doon sa host, not because babae siya, but because he is just a guest. He was just a guest yesterday. At may host, may isang taong may control ng programa. Hindi niya binigay yung all out niya. Na to the point na, alam mo yung may sinasabi ka pa, pero class dismissed na. Sobrang ganon yung pambabastos. Ano ba? Saan nanggagaling ano yung konteksto ng ganon? Bakit biglang nag-meltdown ang isang Carmina Constantino? Naawa ka kay Naawa ka kay Attorney Vic. Ako, alam mo, kanina ako naawa kay Carmina Constantino mismo. Kasi, hindi niya inaasahan na ganun siya maboljak, ganun siya masopla, at ganun siya barahin ng isang Attorney Vic Rodriguez, at talagang nawala sa screen. Pam, nandun, no? Nandun, alam natin yan, na si Attorney Vic Rodriguez, lagi niyang dala yung konstitusyon sa bag niya. May eleksyon o wala, may trabaho siya, wala, basta lukot na nga Kung misteryoso, Pam, yung brown leather bag ng isang Bongbong Marcos, hindi misteryoso yung isang maliit na bag ng isang Attorney Vic Rodriguez, kasi lagi niya hong bitbit ang Cory Constitution o 1986 Constitution. So alam mo bakit ako naawa kay Carmina Constantino? Sabi mo nga biglang class dismiss, bigla niyang kinat, kasi alam niya hindi na maihirit, lalo nung sinabi ni Attorney Vic na wala tayong magagawa dyan. Hindi ko gawa yan, hindi mo rin gawa yan. Inimbento. Hindi inimbento ni Attorney Vic, hindi rin inimbento ng isang Carmina Constantino. Pero resulta yan ng administrasyon ng Cory administration, di ba? Oo nga, Marlon. Well, yung sa akin, yung awa ko kay Attorney, hindi naman yung awa na, hindi naman yung awa na loser siya. Awa yun na parang, how can you do this to a guest? Diba? Yung ayaw mo pala yung maririnig mo, sana, doon ka na lang sa vlog mo. Sana, doon ka, dapat, and ito yung nagiging problema natin sa mga, sa mga personalidad, lalo sa mainstream media, Marlon, na they make the news about them. Diba? Yan ang no sa journalism, Marlon. Ikaw as the news reader, ikaw as the anchor, cannot make the news about you. It cannot be you as God's gift to journalism. Diba? Actually, Pam, hindi lang they make the news about them. They make the news kung anong gusto nilang naratibo. Yun na. Eto, Pam,
para alam lang nila ho, Katetet kay Ebo, matindi ang pagtutol ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Matindi ang pagtutol ng mga oligarko. Higit lalo matindi ang pagtutol ng Dilawan, Pinklawan, Marcos Loyalists at ng Makabayan Black na sakaling mag-resign ang isang Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas, ang hahalili ay isang Vice President Sara Duterte kasi takot sila na makabalik na naman ang tatak Duterte sa Palasyo ng Malacanang. Bukod dito, takot sila sa pagiging istrikto ng isang Vice President Sara Duterte at takot sila na yung ginagawa ng pagsisipsip, ginagawa nilang paglalabi ng kung ano-ano ay hindi ubra ang ganyang style sa isang Vice President Sara Duterte, style of leadership naman. And yun yung Pam. Ang nakakatuwa rito, mismong mga grupo ng Pinklawan, Dilawan at Makabayan Black ang gustong baliwalain, ang gustong ibasura kung ano ang nakasaad sa Cory Constitution.